Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang bilang ng mga pobreng pamilyang Pilipino. Dumarami ba sila o kumukonti na? Bumubuti ba ang kalagayan ng mga kababayan nating nasa laylayan? More than 2 years na po ang administrasyong ito na nangako na bayan babangon muli. Kung basahin o pakinggan ninyo ang mga balita sa mainstream media, may papalabas na sumisigla ang ating ekonomiya, bumubuti ang kalagayan ng mamamayang Pilipino. Kaya lang, ang dapat na basihan natin, itong mga ganitong surveys, ang SWS po, matagal na pong nagkakandak ng ganitong surveys. Ang advocacy ng SWS is yung quality of life ng mga Pilipino. So, ito sa Philippine Star na headlines, ang title is 16.3 million Filipino families consider themselves poor. This is, according to SWS, this is 59% sa mga sinorbe nila. By the way, ang survey kinandak noong September 14 to 23. So, bago lang. Ikinompare ng SWS yung result. Ganito rin na tanong noong June 2024. So, for this quarter, third quarter, 59% ang nagsabi na pobre ang kalagayan. That is 16.3 million Filipinos. So, noong June of 2024, second quarter, 58% ang nagsabi na pobre. So, tumaas ng 1% or noong June, yung 58% is roughly 16 million Filipino families pobre. Ngayon, September, nadagdagan 16.3 million Filipinos. So, nadagdagan ng 300,000 Filipino families na consider themselves poor. So, halos 60%, halos 6 out of 10 families ay pobre. Okay. So, by region, by areas, ang may pinakamataas na nagsabi na pobre sila is Mindanao. 67% sa mga na-survey dito sa Mindanao is pobre. So ako, I can attest to this dahil ikot ako ng ikot sa mga kanayunan, sa mga kabundukan sa Mindanao, lalo na sa mga nasa liblib, mga indigenous people o tribo, talagang kawawa sila. Kaya mabuti na lang at nagtutulungan tayo sa ating channel, alis na tutulungan natin yung Talaan Big Tribe sa Bukidnon. Kakapagpatayo ng bahay, nagpapatanim, sayote, kamote, ngayon saging, kakaroon sila ng patubig, natutulungan yung mga anak nila sa pagkain, sa balon. So, marami talagang pobre. Ang pinakamaraming pobre sa Mindanao at 67%. Sunod na madaming pobre is in Visayas at 65%. And then, balance Luzon, except Metro Manila ito, 55% nagsabi nga pobre sila, and Metro Manila, 52%. But then, compared sa previous survey, noong June of 2024, second quarter, 39% lang ang nasurvey sa Metro Manila nagsabing pobre. Ngayon, tumaas ng 13%, 52% ng pobre na nasa Metro Manila. So, kasi nga, itong pagtaas ng presyo ng bilihin, grabe yung inflation, pagkain. Tapos, yung sweldo, hindi naman nadadagdagan. Kung meron mang idagdag sa sweldo, kakaunti. So, paano ka ngayon makano? So overall, mayroong poor
borderline poor and not poor. Yung tatlong category na sinurvey ng SWS. So, yung nagsabing pobre, 59%. Ang nagsabing borderline, malapit na, 13%. At yung nagsabi na hindi kami pobre, only 28%. So, yun po ang kalagayan ng ating mamamayang Pilipino when it comes sa kapobrehon, poverty. So, ang tanong, so parang walang nangyayari. Merong another survey ng SWS. Ang tanong naman is, bumuti ba ang kalagayan mo? Something like that. For the past year, from 2023 to 2024. Nako, ang nagsabi is halos 60% nagsabi na hindi bumuti ang kalagayan nila. Either parehas lang o naging worse. So, ano ang nangyayari sa poverty alleviation program ng gobyerno? Pati yung gutom, yung self-rated food poverty, tumaas din. The same survey ng dumarami ang nagugutom. I think, nung June, another survey ng SWS, yung hunger incidence sa Pilipinas tumaas. From 12.6% naging 14.2% itong latest survey. So, I hope itong mga ganitong survey ng SWS, itong survey na ito, non-commission na, hindi binabayaran. Hindi katulad sa survey sa politika, yung mga senador, o presidensyal, merong mga grupo yan, commission, binabayaran nila. May kwarta. Itong SWS na ito, ganitong survey, yung quality of life, poverty, hunger incidence, walang bayan. Parang public service ito ng SWS. Kaya, I hope this is a wake-up call for the administration. Naman, dagdagan nyo pa. I know, ginagawa nyo ang the best siguro, but the best is not enough. Di ba meron tayong presidential advisor on poverty alleviation? Magkano ang sweldo ni Mr. Larry Gadon? Isang buwan niya, more or less 250,000 per month. Iba pa yung mga allowances. Mga aabot daw yan ng mga 4 million a year. So, anong naitutulong ng ating advisor on presidential poverty alleviation? So, paano ka makatulong? Kung ang isip ng advisor, presidential advisor, poverty alleviation, katang isip lang daw ang pobre. Ano naman yan, Mr. Gadon? Konting naman, isip-isip. Nang dahil lang maraming taong pumupunta sa mall, kumakain sa Jollibee, sa McDonald's, sa mga restaurant, wala nang pobre. Nako, pasyal kayo sa mga kanayuran, mga bundok, lalo na dito sa Mindanao, Mr. Larry Gadon, dumarami ang pobre. So, ano bang programa ng ating gobyerno to solve poverty? I don't know kung sa mga farmers, kasi agricultural country tayo or fishermen. Marami tayong karagatan. Kawawa ang mga farmers, fishermen. Grabe yung ginawa nila na Executive Order number 62, yung binawasan nila ang tarifa ng imported rice. Naku, kawawang mga farmers. Yung sinasabi nila na bababa ang presyo ng bigas, kung ibaba ang tarifa ng imported rice, hindi pa nangyayari. As is pa rin ang presyo ng bigas. Kahapon, nasa market ako, tinignan ko yung mga presyo ng bigas. Naghanap ako ng tig 40 to 45 kasi meron akong nabasang press release o balita ng mainstream media. Sinasabi ni Speaker Martin Romualdez, bumaba na daw ang presyo ng bigas. 40 to 42 pesos na daw, meron na. Nako, nagpasyal ako sa isang public market, wala akong nakita. Ang pinakamababang nakita ko is 50, pataas hanggang 70. So, ano ang nangyayari? Kaya hirap na hirap ang mga nasa laylayan.
yung pagtaas ng presyo. Although sinasabi na bumaba daw yung inflation. Siguro, bumaba ang inflation, transportation cost at iba pa dahil bumaba ang presyo ng fuel eh. How about food? Pagkain. Importante, bigas. Hindi bumababa ang presyo ng bigas. Isda. Nagmamahal. Galunggong. This month, katapusan, babaha ang imported galunggong, 300,000 metric tons of galunggong. Ano nang mangyari sa mga fishermen natin? Kasi mas mura talaga yung imported fish. Kasi mga naka-ice ito eh. So, sana naman sa mga susunod na mga survey, sana mag-improve ang poverty rate, sana mabawasan ang kapobrehon para matotoo yung pangako na bayan babangon muli. Sana matotoo yung bagong Pilipinas. Ano yung bagong Pilipinas? Brand new leadership and governance. Sana magresulta ito sa ikabubuti ng mga nasa laylayan.